Sa kabilang banda, kahit alas 4 ng hapon ang usapan nila ni Camille na pupunta siya sa bahay nito, nasa labas na siya ng bahay ng babae at pumipindutan ng doorbell kahit alas 2 pa lamang ng hapon. Ipinagbina na siya nito na katulong dahil umaga pa lang umalis na ito para sa final rehearsals ng mga models. Agad na lumabas ang kasambahay. Pinapasok siya ng tanongin ng pangalan niya. Hapon daw kasi darating doon ng makeup artist na kaibigan ni Camille na siya mag-aayos sa kanya. Habang patingin-tingin siya sa loob ng bahay ng kaibigang model, bumalik ulit ang katulong sa sala. Ma'am Clara, nasa loob daw po ng kwarto ni Ma'am Camille ang gown. Baka gusto niya raw pong tingnan. Samahan ko na kayo doon. Tumahip bigla ang dibdib niya sa sobrang excitement. Tumayo siya at kinitian ang katulong tsaka sumunod na rito. Umakyat nga sila sa taas kung saan naroon ang malaking kwarto ni Camille. Nakita niya agad ang gown na nakasuot sa isang manikin na nasa pinakagitna ng kwarto ng babae. Napatakip pa siya sa bibig niya habang namamanghang tinitigan ng gown. Ang ganda! Bulalas niya. Opo, ang ganda po talaga. Kayo po magsusuot? Para nahihimigan niya ang nagtatakang tono ng kasambahay pero hindi niya na iyon pinansin. Mas nakatonong atensyon niya sa napakagandang gown. Royalty pala ang team ng masquerade ball kaya inaasahan na niya na magiging magarbo talaga ang suot ng mga dadalo. Di niya naman akalaing mapapasali siya sa mga magsusuot ng ganong damit. Sige ma'am, iwan ko na muna kayo rito, tatapusin ko lang po ang ginagawa ko. Hintayin niya na lang daw si Madam Donna, yung makeup artist po. Paalam pa ng katulong. Salamat. Baling niya rito pero agad din namang bumalik ang mga mata sa gown na susuotin mamaya. May gusto po pala kayong kainin or inumin man lang? Naalalang tanong nito. Umiling-iling lang siya na nakangiti dito. Tuluyan na nga siyang iniwan ng kasambahay. Lumapit siya sa manikin at parang manginginig pa ang mga kamay na hinawakan ng gown. Maingat ang bawat haplos niya at kumikinang na damit. Marami yung palamuti na siyang napapakinang dito. Mahaba rin yun kaya tingin niya ay matatakpan ng damit ng dalawang paa niya. Hindi pa rin siya makapaniwala habang hindi maialis ang tingin sa napakagranding damit. Gusto niya nang isukat yun pero natatakot siya na baka masira niya ito. Kaya pala ayaw na ayaw ni Camille na masasayang lang iyon dahil deserve talaga ng damit na ipagmayabang. Pero hindi kaya magsasayang lang ang ganda kung hindi siya magsusuot. Ipinilig niya ang ulo. Ayaw niya mag-isip ng negative thoughts. Mga sobra 30 minutos din siyang nanatili sa kwarto para lang tingnang maigi ang gown. Lumabas siya dahil baka hindi siya makapagpigil at maisukat nga niya. Hindi naman siya mapakali habang nakaupo sa sofa at panay ang tingin sa oras. Maya-maya tumunog ang phone niya. Hi Clara? O ano, nakita mo na ba? Maganda, di ba? Bagay na bagay yan sa'yo. Excited na ako makita kang suot yun. Ngayon lang ako nakatawag kasi busy kami sa practice eh. 10 minutes nga lang tong break namin at babalik na kami ulit. Agad na bungad ni Camille. Ang ganda nga. Talagang ipapasuot mo yun sa akin? Nag-aalangan pa rin siya. Oo naman. Actually, ikaw nga naisip ko habang ginagawa ang gown na yun eh. Kaya nga diba, sukat mo ang sinunod ko sa damit? Salamat Camille ha. Sinserong sabi niya. Baka magkaiyakan na tayo niyan. O siya, tinatawag na kami ulit. Pupunta na raw dyan si Donna. Papagandahin ka pa nun lalo. Bago pa siya nakasagot, nawala na nga sa linya ang babae. Bago mag-alas 4, dumating na nga ang kaibigan nitong makeup artist. Hi, ikaw ba si Clara? I am Donna, your friendly makeup artist. Masiglang pakilala ng Becky na makapasok sa bahay at nakita siya nakaupo sa mahabang sofa. Hi, yes, ako po si Clara. Agad tumayo siya at nakipagkamay dito. Naku, wag mo na akong ipo. Di pa naman ako ganun katanda eh. Just call me Donna, okay? Okay, Donna? Nakangiting sang-ayon niya. Natigilan pa siya nang biglang sumeryosong mukha ko. Nang Becky habang nakatingin sa buhok na nakapulupot ulit sa itaas sa parabang bola. Girl, hindi ba yan pinamumugaran ng ibon? Kaya naman nakatikim ng gunting ang buhok mo? Wala sa loob na napahawak din siya sa kumpol na buhok sa itaas ng ulo na lumapit pang Becky para hawakan yon. Hindi pa talaga. Ano? Nako, can do yung ganyang buhok. Hindi ka lubos maisip kung gaano kabigat ang lagi mong pasan sa ulo mo. Patingin nga. Inalis agad ni Clara ang tali niya para mailugay ang buhok. Hinayaan niya lang din to. OMG, gusto ko nakakitang kalbuhin ka agad. Exaggerated pang sabi nito na makita ang hanggang pang-upo niyang buhok. Kiming ngumiti lamang siya. Umikot-ikot pa talaga ito sa kanya habang tinitingnan ang kabuuan niya. You know what? It's about time para ipakilala ko ang buhok mo sa gunting.
Mabuti nilang may alam din ako sa paggugupit. You see, I'm very talented. No, hindi mo po pwedeng gupitan ng buhok ko. Malalagot talaga siya sa lola niya. Kasi mahigpit ay pinagbawa ng lola niya dahil baka mamalasin daw ako kapag ginupit ko. What? That's absurd. Mas mamalasin ka kung hahayaan mong ganyan ang buhok mo. Ilang sachet ba na shampoo at conditioner na naubos mo kada ligo? 2. Ilang oras bang ginugugol mo para na masuklay ang buhok mo? Halos 1 oras, aniya. See? Mas minamalas ka kasi gumagastos ka. Mas nag-aaksaya ka ng oras sa isang bagay na pwede naman gawin ng 5 minutes lang. By the way, may boyfriend ka ba? Sunod-sunod pang sabi nito. Umiling si Clara. Dahil din yan sa buhok mo. Kung may nagugustuhan ka mang lalaki ngayon, huwag ka nang umasang magugustuhan ka niya kung hayaan mong ganyan yung buhok mo. Mabilis tumingin siya rito na marinig iyon. So, may nagugustuhan ka nga? Gusto mo bang mapansin ng lalaking iyon? Nahulaan agad nito base sa reaksyon niya. Tumango si Clara ng 3 beses. Then hayaan mo kung gupitin yung buhok mo. Isa yan sa sumpa kung bakit wala kang love life. Napaisip siya. Para kay Giancarlo kaya niyang sawayin ng lola niya. So, naghihintay si Donna ng pagsang-ayon niya. Pumikit muna siya bago sumagot. Sorry, Lola. Okay. Ngumiti naman kaagad si Donna. Nakapikit yata siya simula nito ang gupitan ang buhok niya hanggang matapos ito. Hindi niya alam kung hanggang saan ang ginupit nito, pero natatakot siyang ibuka ang mga mata. Humigit kalahating oras na nagugol sa paggupit sa mahabang buhok niya. You can open your eyes now. Maya-may narinig niyang sabi nito. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Kinuha agad ang malaking salaming hawak ito. Ang gaan ng ulo niya. Mabilis tumagilid siya habang nakatingin pa rin sa salamin para makita ko hanggang sa nalamang kaninay hanggang pang-upong buhok. Oh no! Hanggang kilikili niya na lamang iyon. Malilintikan talaga siya sa lola niya pag uwi niya sa kanila. Kung may mahabang oras lang tayo siguro. Nareban ko na rin yung buhok mo. Ay naku, masaya na ako sa kulot kong buhok. Maagap na sagot niya. Sige na, mag-shower ka na mabilisan na matanggal yung mga buhok sa katawan mo. Iba-blow dry ko na lang buhok mo pagkatapos para masimulan na kitang ayusan. Utos pa nito. Malapit na mag-alas 5 at wala pang 8 ng gabi. Dapat nasa event na siya ng may-ari. Nagpaalam siya sa katulong na makikilog muna bago siya pumasok muli sa kwarto ni Camille. Sumunod na rin doon si Donna para ihanda ang mga gamit. 10 minutes lamang siya nag-shower. Mabuti na lang at may bit-bit siyang extra undies. Girl Scout kasi siya, always ready. Ipinasuot puno sa kanya ni Donna ang hindi nagagamit na bathrobe ni Camille. Sa tingin niya, close ang dalawa dahil hindi ito nagdadalawang isip na ipagamit sa kanya iyon ang di na humihingi pa ng permiso kay Camille. Pinaupo siya nito sa upuan sa harap ng dresser na may malaking salamin. Sinuklayan pa muna nitong buhok niya. Nakita niyang may kinuha itong parang cream na kulay na pinaghalong brown at orange. Natataranta siya nang lalagyan nito ang buhok niya ng kulay na ganun. Hep, temporary color lang to. Pagkaligo mo maalis din yung kulay kaya huwag ka na mag-react agad. Kailangan natin ibahin ang kulay ng buhok mo para mas may effect. Nasisihan naman siya sa kulay ng buhok niya dahil parang lumiwanag din ang mukha niya. Saka nito inayos iyon para gawin din namang bola ulit sa ulo niya. Nagpagupit pa talaga siya. Parehong din naman palang hairstyle na gagawin sa kanya. Kailangan wala nakalugay na buhok para mas ma-emphasize itong balikat mo. Napag-aralan ko na kasi ang gown kaya alam ko magiging bare itong shoulders mo. Mabuti rin lang at bakinis naman ang kutis mo. Ani Donna. Nabasa yata nitong nasa isip niya na sabihin yon. May style din naman ang pagkakapulupot ito ng buhok niya pa itaas. Nang matapos na sa buhok niya, pinaharap siya nito para ayusin naman ang makakapal na kilay niya. Aray! Sigaw niya nang may binunot ito. Ipinagpatuloy lang nito ang ginagawa hanggang sa masiyahan. Nagsimula na rin ito maglagay ng kolorete sa mukha niya. Hindi rin niya masyado nakikita ang mukha sa salamin dahil yun naman suot ang makapal na salamin sa mata. Napahinga pa siya na malalim ang sa wakas matapos na sila. My God! Ganun bang buhay ng model araw-araw? Kapagod ha? Nang masiyahan ng Becky, ngumiti na ito. Perfect! Tumayo siya at sinot ang salamin para makitang mabuti ang mukha. Nanlalaki ang mga mata niyang napatitig niya sa sarili sa salamin. Nang di ba kapaniwala sa nakikita, tinanggal niya ang salamin, tsaka pinunasan at sinuot muli. Tama nga ang nakita niya kanina. Siya ba yun? Wow, parang magic. Thank me later, girl. Magbihis ka na at malapit na mag 6:30.
Umalis na si Donna sa tabi niya at pinuntahan ang mannequin para tanggalin ang damit. Napipilitang tinanggal na lang din niya ulit ang salamin at saka lumapit sa Becky. Okay, suot mo na. Sa labas na kita hintayin para makapagbihis ka. Inilapag nito ng maingat ang damit sa ibabaw ng kama. So beautiful. Humahangang sabi nito habang pinagmamasdan ang gown. Lumabas namang ito ng kwarto para hayaan siya magbihis. Kinabahan siya habang sinusuot ang gown. Ngayon pa lang talaga siya nakaramdam ng parang magandang nga siya. Nangingiting hinawakan niya ang tela ng gown ng ganap na maisuot iyon. Halos hindi niya maihakbang ang mga paa nang papalapit na ulit siya sa malaking salamin. Kahit blurred pa ang kanilang imahe sa life-size mirror ay napapanganga na siya sa kanyang nakikita. Mabilis na kinuha niya ang salamin. Kahit blurred pa ang imahe sa life-size mirror, napanganga pa rin siya. OMG, ang ganda ko! Napahawak siya sa magkabilang pisngi ng buong paghanga na tinitigan ng sarili. Kinurot-kurot pa niya ang pisngi para siguraduhin hindi siya nananaginip. Ouch! Gising nga siya. Lord, gising nga ako. Oh my! Hoy, Day, pwede ba lumabas ka dyan? Biglang narinig niyang sigaw ni Donna sa labas ng pinto. Pwede kang pumasok. Balik sigaw niya rito. Bumukas nga ang pinto at pumasok ulit si Donna. Namamangha din to habang pinagmamasdan siya. Ang galing ko talaga. Nakagawa pala ako ng milagro. Patiling sigaw nito habang hindi naalis ang tingin sa kanya. Natatawa siya sa reaksyon nito. May kinuha ito sa ibabaw ng dresser ni Camille. Bago ko makalimutan, sabi nito at sinusuot sa ulo niya isang kulay gintong tiara. Magiging prinsesa pala talaga siya ngayong gabi at si Giancarlo ang kanyang prinsipe. Ay! Gusto niyang tumili pero nagtitimpi lang siya dahil baka masira ang makeup. Ang laki ng ngiti niya kay Donna habang inaayos ito ang pagkakasuot ng tiara niya. Salamat po. Buong pusong sabi niya rito. Ano ka ba? Wala yun. Si Camille naman ang sisingilin ko ng malaki sa pahirapang trabaho ginawa ko sa iyo eh. Biglang napalis ang ngiti niya. Oo nga pala, may bayad yun. Magkano po ba at ako na lang magbabayad? Uy, joke lang, sira. Alanganing umiti siya kasi parang nakakayang libre lang ang gawa nito. Isuot mo ng sapatos mo na makatawag na tayo ng taxi. Sapatos? Tinaas pa niyang gown para tingnan ang paa niya. Wala siyang dalang sapatos. Rubber shoes na pink ang suot niya nang pumunta siya kina Camille. Sa totoo lang, 2 rubber shoes at 5 flat shoes na may iba't ibang kulay ang meron lamang siya sa boarding house. O ano? Nagtatakang tanong ni Donna nang matigilan siya. Wala akong sapatos eh. Muntik pa siya mapakamot sa ulo pero naalala niyang buhok at baka masira pa. Kaya binaba niya lang din ang kamay. Aba, well don't worry. Marami mga sapatos si Camille. Halika't maghahanap tayo. Hinila siya nito sa isang malaking cabinet na puro sapatos. Naghanap to ng sapatos na nagmamatch sa suot niyang gown. Mabilis kumuha to ng kulay ginturing sapatos at nilagay sa may paanan niya. Eto na lang. Sinuot niya agad ang isang sapatos pero laking dismaya niya nang masyadong malaki yon. Matangkad naman kasi si Camille kaya di nakapagtataka na hindi kakasya sa kanyang malaking sapatos ng babae. Napamulagat din si Donna na makita ang problema pero agad dinampot ito ang sapato at saka naghanap ulit. Sinuot niya naman kahit alam niyang malaki pa rin yon. Oh my gulay! Nagkakatitigan na lang sila ni Donna na mga sobrang 5 sapatos na naisukat niya. Mas lalo sila naging problemado nang tumanog ang phone ni Donna. Si Camille ang tumatawag at nangangumusta. Hindi sila nagpahalata sa problema nila habang kinakausap nila si Camille. Tinignan niya ang oras na may baba na ang phone. Past 7 na ng gabi. Saan pa siya maghahagilap ng sapatos na maisusuot niya? Si Donna na ang sana ng pinto ng taxi na makasakay siya. Lagi niyang hawak ang layan ng gown dahil baka madumihan ito sa sobrang haba nun. Enjoy the night! Nakangiting sabi pa ni Donna nang ganap na maisara ang pinto ng taxi. Habang papunta sa mansyon ng mga deluka, unti-unti niyang iniaangat ang laylay ng gown para tingnan ang mga paa. Naparanok pa siya nang titigan ng pink na rubber shoes na suot. Well, sino naman na makakaalam na rubber shoes ang suot niya sa ilalim ng gown? Sa sobrang haba noon, walang makakaalam. Walang sino makakilala sa kanya. Go, Clara. Sapatos lang yan. Ang mahalaga, mala prinsesa ang ganda mo ngayong gabi. Agad na sinuot niyang maskara na natatakpan ng kalahating mukha niya sa itaas. Tayong mga mata at mga labi niya makikita.
Nang tingnan niya sarili kanya, wala niyang walang sino mo makakakilala sa kanya. Nakangiting ibinaba niyang muli ang laylayan ng gown para matakpan ang suot na rubber shoes. Ngayong gabi, ako magiging prinsesa mo, Giancarlo. Nangangarap na sigaw ng puso niya habang di pa rin inaalis ang ngiti sa mga labi. Sa kabilang banda, masyado maraming sasakyan na nakapark sa labas. Halos buong subdivision yata na puno ng mga kotse. Namamanghang napatingin siya sa mga tanag sa datingan na may suot ding maskara. Ang gaganda rin ng mga suot ng mga nakikita niyang papasok pa lamang. Dali-dali nagbayad siya sa taxi at namamanghang napatingin sa maliwanag na maliwanag sa harap ng bahay ng mga Deluca. May kanya-kanyang escort ng mga dumating. Siya lang yata ang wala. In fairness, hindi naman pahuli ang suot niya. Hawak-hawak niya ulit ang gilid ng gown para wag sumayad sa lupa habang nakangiti na sumabay na rin sa pagbasa sa loob. Nakita niya agad ang napakalaking stage sa gitna ng bahay na ipinasadya sa event na iyon. Nagpalingali nga siya pero wala siya nakikita ni isa man dahil sa mga maskarang suot ng mga bisita. Napatingin siya sa harap ng stage. May nakita siyang babaeng nakapamewang habang may kinakausap na babae, si Monica. Ito lang yata makakilala niya doon dahil terror pa rin ang daig nito kahit natatakpan pang mukha ng babae. Nagpalingali nga siya, pilit hinahanap si Giancarlo. May namataan siyang lalaki nakatayo sa isang umpok ng mga kalalakihan. May nakaabresyeteng babae dito, si Giancarlo. Tumahip agad ang dibdib niya pagkakita sa lalaki. Alam na alam niyang si Giancarlo yon kahit iyan nakikita ang kabuuan ng mukha nito. Nawala ang ngiti sa mga labi niya na makitang babaeng katabi nito. Siyempre, alam na niya kung sino yun. Hindi niya inalis ang tingin kay Giancarlo. Ano naman ngayon kung titigan niyang lalaki? Wala namang makakakilala sa kanya. Bigla, may nagsalita sa stage. Ladies and gentlemen, we will start our event for this special night in a short while. So settle yourselves and let us all enjoy the night. Ang buong manso nagmumukhang isang napakalaking palasyo. Sayang at di pala niya nabitbit ang phone sa pagmamadali. Ang tanging meron siya ay perang pamasahe papunta at pagbalik na isinuksok niya sa loob ng rubber shoes na suot dahil wala namang bulsa ang gown. Nagkanya-kanya sila ng upo sa gilid. Excited siyang makita si Camille na rarampa sa harap. May nakikita siya mga taga-media na nakapwesto na sa harap ng stage. May isang cameraman na kumukuha ng video kahit pa nagsisimula ang show. Kumaway-kaway pa siya sa camera at gumiti na makitang nakatuon ng camera sa direksyon niya. Eksaktong alas 8 ng gabi, biglang nag-dim na yung ilaw. Nakaupo ng lahat at biglang tumahimik. Bumalik sa itas ng stage ang host at nagsalita. Hindi siya masyado nakikinig sa nagsasalita dahil naging busy ang mga mata niya sa paghahanap kay Giancarlo dahil nawala na ito sa kinatatayuan kanina. That's all great, our dear CEO. For tonight is her special night. Help me welcome Mrs. Cora Deluca. Napalingon ng lahat sa direksyon kung saan nakalahad ang kamay ng host. Biglang lumiwanag sa napakahabang hagdanan sa likuran nila. Nakatayo sa pinakadulo na hagdanan si Mrs. Deluca na may suot ding maskara na mata lamang ang natatakpan. Eleganteng-elegante ito sa suot nitong gown na parang isang reyna. May pagka-maroon ang kulay noon. Hindi rin pa huhuli ang nagkikinangan nito mga palamuti sa damit. Napangiti siya na makita si Giancarlo sa tabi ng matanda habang sa kabila naman si Adrian. Natatakpan din ng masquerade mask ang mukha ng kambal. Kulay itim na may halong puti ang suot ni Giancarlo na katulad ng sa isang prinsipe. Si Adrian naman kulay ginto na may puting panloob. Mukhang ang royal family ang mga ito sa kasuotan. Kumaway naman si Mrs. Deluca sa kanilang lahat at pagkatapos umabresyete na sa braso ng mga apo habang pababa ng hagdan. Inaalalayan ng dalawa ang lola ng mga ito noong pababa na sila para pumunta ng stage. Pumainan lang ang tugtog na parang classical music. Pakiramdam tuloy niya nandun siya para manood ng stage play. Good evening, everyone. I would like to express my sincere appreciation to all of you who helped us make this event become a success. This is not just for me but for all of you who stayed and worked hard for Dynasty Agency. Panimula pa nito. Nagpalakpakan ang lahat. Mahaba-haba rin ang speech ng birthday celebrant bago nito ibinalik ang mic sa host. Saka naman lumapit ang dalawang lalaki sa tabi ng lola ng mga ito at binati ang matanda. I am forever grateful that we are blessed with a very loving lola.
I can't express how important she is through words only. We are always here for you no matter what. Happy birthday, La! Si Giancarlo ang unang nagsalita. Niyakap ito ang matanda at saka hinagkan sa pisngi. Nagsipalakpakan ng lahat kasali siya. Mas lalo niya napatunayan hindi siya nagkamali kay Giancarlo dahil sa itong mapagmahal na apo. Ibinigay naman ito ang mic kay Adrian pagkatapos. Ngumiti pa si Adrian ang tanggapin yon. I know that I'm always a headache to you, La, but you never give up on me. I just don't know how to tell you that I'm willing to do anything to make up for all the mistakes I've done in the past. Natahimik lahat nang si Adrian naman nagsalita dahil para naging emotional ang matanda. Please don't cry on your birthday, La. Nakakonsensya na ako at lagi kitang pinapaiyak. Pabirong sabi ni Adrian, alam nitong totoo naman sa loob nito ang sinabi. Dumukot to sa bulsa. Dinampi ang panyong kinuha doon sa mukha ng lola nito. Kinuha niya iyon ng matanda, tsaka ito na nagpahid ng mga mata. Is that true? You want to make up for everything? Tanong nito kay Adrian. Of course, La. Then bigyan mo ko ng apo para sigurado na ako hindi ka maglalagalag. Nagtawanan pa ang lahat ng nandun, pati na rin si Giancarlo. Now I can feel the pressure. Natatawang sabi ni Adrian. Happy, La? Dugtong pa nito, saka humagkan sa pisngi na matanda. Nakita niyang tinawag ni Giancarlo si Hannah para pumunta na rin sa stage. Hinagkan ng babae si Mrs. De Luca sa pisngi pagkatapos itong batiin ng matanda. Alright, enough with the drama. We will start now the presentation of our new designs, which will be featured in our magazines for the whole month. Thank you for all the good works of our talented designers and the dedication of all our models. Again, thank you everyone. I will now give the stage to them. Pagkasabi, binigay ulit ni Mrs. De Luca ang mic sa host. Inalalayan to rin na Giancarlo para pumunta sa malaking trono na nasa stage na rin pero nasa bandang likuran. Pinaupo ng mga ito ang lola nila doon. Mukha itong reyna nakaupo sa trono nito. Sina Giancarlo at Adrian naman nakaupo na rin sa magkabilang side ni Mrs. De Luca. Si Hannah ay may sariling upuan sa tabi ni Giancarlo. Napansin din niya ang pasimpleng pagtitig ni Adrian sa direksyon ng babae. Hindi niya alam kung ilang minuto nakatingin lang sa babae habang kinakausap ni Giancarlo si Hannah. Nako Adrian, kung pwede lang talaga kitang tulungan para mapasaya ulit si Hannah nang wala nang sagabal sa amin ni My Loves, ginawa ko na. Biglang natigilan naman siya sa naisip. Why not chalk nut? Nawala rin agad sa utak niya na magsimula na ang fashion show. Isa-isa pa muna ipinakilala ng mga designers ang mga gown na irarampa ng mga modelo. Mga 10 designers ang nasa harap at 3 designs daw na gawa ng bawat isa ang ipapakita sa harap habang suot ng mga models na naka-assign sa bawat isa. Ang lakas ng palakpak niya nang ipakilala ang designer ni Camille. Nagsimulang rumampa ang mga models. Walang mga takip sa mukha ang mga ito kaya't makikita niya agad si Camille. Ikawalo ang kaibigan niya sa tinawag. Bigla siyang tumayo at sumigaw. Camille! Nalagay pa niya ang kamay sa magkabilang pisngi. Para lumakas ang sigaw niya. Natigilan siya na malingunan ng mga tao sa harapan niya. Nakalimutan niya formal event nga pala yun. Napapahiyang umpo muli siya at tinuon na lang ang pansin sa harap. Nagtaka pa siya ng pagtingin niya sa stage para nakatutok ang pansin ng lahat. Lalo na ni Adrian sa kanya. Sa kanya ba ito nakatingin or akala lang niya? Medyo malayo naman kasi siya sa stage. Baka naman akala lang niya since hindi naman siya sure kasi nga nakasuot naman to ng maskara. Ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Ano ang gagawin ni Clara para mapansin na siya ni Giancarlo? Magtagpo kaya ang landas nila? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.